Buntis ako at kabedrest. Pero nahuli kong nakikipagkita sa walker ang live-in partner ko. Sinabihan ako ng OB na bawal muna akong galawin ng partner ko dahil sa placenta previa. Pero hindi ko akalaing hahanap pala siya ng iba habang buntis ako. Ako si Jamaica, 26 years old, taga Antipolo. 7 taon na kaming magkasama ng live-in partner kong si Renz. Akala ko nasa maayos na direksyon na ang buhay namin. May maliit kaming apartment at parehong may trabaho. Simple lang ang pangarap namin. Magkaroon ng sariling pamilya. Nung nalaman kong buntis ako, halo ang kaba at saya. Pero lalo kaming na-excite ni Renz. Sa unang buwan, okay naman ang lahat. Maingat siya sa akin at lagi akong inaalalayan. Pero dumating ang araw na masakit ang tiyan ko. Nag-spotting ako kaya nagpa-check up ako sa OB. Doon nagsimulang magbago ang lahat. Sinabi ng doktor na maselan ang pagbubuntis ko o yung tinatawag na placenta previa. Kailangan ko raw mag-bed rest hanggat maaari. Bawal ang pagod. At mas lalong bawal ang sexual contact. Malinaw na sinabi ng OB. Delikado sa baby. Tahimik lang si Renz habang nakikinig. Tumango siya na parang naiintindihan niya. Pag-uwi namin, sinabi niyang okay lang daw. Ang mahalaga raw ay ligtas kami ng baby. Doon ako lalong na in love sa kanya. Akala ko kasi handa siyang magsakripisyo. Pero habang tumatagal ang bed rest ko, unti-unti ring nagbabago ang kilos niya. Mas madalas siyang nasa phone. Parang may kausap palagi. Kapag nagtatanong ako, sinasabi niyang tropa lang. Minsan workmate daw. Dahil naka-bedrest ako, halos buong araw nasa kama lang ako. Wala akong ibang ginagawa kundi mag-isip. Minsan naririnig ko pa siyang tumatawa habang nagtatype. Hindi ko alam kung bakit, pero kinakabahan ako. May mga gabing halos hindi na siya tumabi sa akin. Nasa sala lang siya, naka-cellphone. Pinipilit kong huwag mag-isip ng masama. Kasi ayokong ma-stress ang baby ko. Hanggang isang gabi, nakatulog siya sa tabi ko. Naiwan ang cellphone niya sa mesa. Hindi ko alam kung anong pumasok sa isip ko. Pero bigla akong gustong malaman ang totoo. Mabagal akong bumangon mula sa kama. Kahit bawal sa akin ang masyadong gumalaw. Kinabahan pa ako habang hinahawakan ang phone niya. Pero binuksan ko pa rin. Pagpasok ko sa messenger niya, may isang pangalan agad na tumambad. Lara Walker. Una akala ko nickname lang. Pero habang binabasa ko ang chat, nanlamig ako. Hindi lang landian. Usapan na pala ng pagkikita. Magkano ulit? Pwede ba bukas ng gabi? Hindi ko na maalala kung ilang beses kong binasa ang messages. Parang hindi matanggap ng utak ko. May mga araw na sinabi niyang overtime siya. Pero ang totoo, nakikipagkita pala siya sa isang walker. Habang ako naka-bedrest para sa anak namin, siya naghahanap ng ibang babae. May mga detalye pa ng lugar kung saan sila nagkita. May mga oras kung kailan siya umalis ng bahay. Lahat pala iyon, kasinungalingan. Habang ako umaasa na nagtratrabaho siya, biglang kumirot ang dibdib ko. Hindi lang dahil sa sakit, kundi dahil sa takot. Malaking takot. Paano kung may sakit na siya? Paano kung may nadala siyang sakit sa katawan niya? At nadamay pa ang baby ko? Bigla akong napahawak sa tiyan ko habang umiiyak. Tahimik lang. Ayokong magising siya. Pero parang durog na durog ang puso ko. Hindi ko alam kung alin ang mas masakit. Yung pagtataksil niya o yung posibilidad na nalagay sa panganib ang anak ko. Dahil sa kagagawaan niya. Kinabukasan, nagising siya na parang normal lang ang lahat. Parang walang nangyari. Tiningnan ko lang siya habang nagkakape. At doon ko na-realize ang isang bagay. Hindi ko na siya kilala. Hindi na siya yung lalaking pinangarap kong maging ama ng anak ko. Hanggang ngayon, hindi ko pa siya kinukompronta. Hindi ko alam kung paano ko sisimulan. Mas iniisip ko muna ang baby ko.
at ang susunod kong check-up. Pero sa totoo lang, hindi ko alam kung may babalikan pa akong relasyon. Kasi minsan, kahit mahal mo ang isang tao, may mga sugat na hindi na kayang pagalingin. Kung kayo ang nasa kalagayan ko, sasabihin niyo ba agad ang nalaman niyo o mananahimik muna para sa baby?